Pero linawin ko lang pala, bago ko makalimutan, hindi ko sinasabi mga beginners ha. So ang sagot natin dito, no, ang sagot ni Dodong Villaran ay, ang topic natin ngayon sa araw na ito mga ka-farmers ay tungkol po sa tanong ng isa nating kahag racer. Pupuntahan natin guys kasi nakasulat po ang kanyang tanong na pinarating sa akin. Ayan guys, so sa bandang pinakaibaba. Siya po si kabayang Rosel Viernes. Sabi niya, Idol, para sa inyo po, ano mas maganda gamitin na gestating pin or farrowing pin? Solid na bakal o tubo? Bago po ako magbigay po mga ka-farmers sa sarili kong opinion or kaya munting idea o kaya munting kaalaman na akin pong ibabahagi sa inyo dito sa video na ito, payagan nyo po muna ako mga ka-farmers na i-share sa inyo itong ilang mga sinabi ng ating mga supporter dyan nor mga kahag-racers natin. May mga suggestion sila o mga pangungusap na binahagi sa akin. Pasensya na ha, open ko lang yung files natin. Open natin ang akin pong Facebook page. Ayan po. So dito kasi meron akong na-post last 2 days kung di ako magkakamali. Ito po guys. Yan, hanapin natin ha. Ito, dito regarding sa post na yan. So dito open natin yung ilang mga comments. Ano po? Okay, so unahin natin yung sinabi ni Sir Dan Mantalaba Gulim o Gulim. Sabi niya, base sa experiencer, mas maganda tubo. 3/4 size matibay naman, pang matagalan. Ang madali i-maintain. Lalo na pag naglilinis, madaling linisan. Okay, salamat po Sir Dan. Sunod po si Boss Junjon Gonzaga. Sabi niya, patas lang naman, depende sa design, kag maintenance. Ayan. Salamat po, Sir John. Sabi naman po ni kabayang Jaser or Jazer Caro, round bar gamit ko. 16mm yung pino para di magaspang. Ayan. Salamat din po, Sir Jaser or Jaser Caro. Nag-follow up pala sa dito, tubo o round bar idol. Sabi po ni kabayang Reggie Calforo, mas pabor sa akin ang solid, Sir. Salamat po, Sir Reggie. Si Kiara Sky, kahit tubo lang sa pinakababa na dalawang linya para hindi magagasgas sa inahing baboy. Sabi naman ni Victor Gasmin, stainless pipe idol, pang matagalan. Pag GI at BI kasi, pag laging nababasa at hindi maiwasan, sa katagalan kakalawangin at masisira. Unlike sa stainless pipe, hindi kinakalawang. Salamat po Sir Victor sa iyong opinion. Sabi naman ni Boss Takbanaba Shes Lyra, sa farrowing at gestating pin ko, tubo at bakal 16mm po sir. Salamat po. Sabi naman ni Boss Pretty Boy sa Pamol, GI pipe number 1, mas madaling malinis ang tubo kaysa bakal na kabilya na tinatawag. Round bar, okay din basta medyo malaki. Ayan. Salamat po Boss Pretty Boy sa Pamol. Ayan. Sa baba, sabi naman ni kabayang Johnny Rocha, tubo makinis, iwas gasgas or sugat ng inahin. Corrugated o bakal matalas pag nangati inahin mo at nagkuskus, posibleng masugatan. Sabi naman ni kabayang Kalyas Backyard Piggery, GI pipe idol. Sabi ni Boss Frank Neil Abrigo, solid. Ayan. So mga ka-farmers, pasensya na kung medyo natagal-tagalan tayo konti sa 16 comments po. I-close ko lang ha. Close ko lang. Ito na guys ang akin pong dagdag na paliwanag o mga opinion ha. Disclaimer lang, base lang po ito sa aking opinion. Nagpagawa po ako ng gestating pin noon. Ang pinakauna talaga itong kabilya. Kasi noon guys, hindi ko pa alam na ito pong ganito, pwedeng magasgasan talagang inahin. So ang aking sagot sa tanong na ito, opinion ko lang po, ano po, dito nakasulat to. Mas maganda talaga kung tubo. Mas maganda na tubo. Kasi nga, ang tubo is smooth po yan sa katawan o sa balat ng baboy. Tubo or yung tinatawag na round bar. Pero, merong disadvantage po sa nasabi kong tubo o kahit round bar, no? Medyo mahal lang talaga. Medyo mahal lang talaga. Dito guys, puntahan natin yung pricing ha. So, dito ka-farmers, ang pricing, ayan, number 1 po ay sinulat ko. Ang tubo na size, size 1/2, 485. Ito guys, yan, 1/2 to. Number 2, ang tubo na size 3/4, 555. Yung ginawa kong pamposte guys, no? Posti. Okay, 555. Dason, ang sumunod po ang kabilya na 12mm, 210. Kabilya na 10mm, 185. So, ang round bar, 12mm mas mahal kaysa kabilya, depende sa size o sukat. Okay, mas mahal ang tubo talaga. Tapos, ang sinasabi po ng iba nating kagresor, ang stainless po na materials talaga, highest price but quality sa lahat. Tama, kasi sa totoo lang, ano talaga, hindi po talaga kasi kinakalawang. Ayan guys, meron po akong nilagay na note. Yan, sa gitna. Depende sa budget. Kung may sapat sa budget,
budget at kung gusto mong hindi gaanong magagasgasan ang katawan o balat ng baboy, tubo o round bar, mas magandang gamitin mga ka-farmers. Ayan. Ito pa. Ito tapos na pala. Sorry. Sa akin pong nabanggit kanina at sa isa nating kahagresor, panahon na magkati ang katawan ng baboy, magkuskus yan. Tendency, magkaroon siya ng gasgas. Pangalawa, base po sa experience ko, ito sa akin pong napaka-pampinubring babuyan ko, mga ka-farmer. Noong naglibor po ang inahing baboy ko dito, even though yung nabinta kong inahin noon, ano talaga yun eh. Kumbaga sa panahon ng pag-labor niya is maligot siya, maligalig. Nagkakaroon siya ng gasgas, yung alam naman to ng mga hog raisers na may mga baboy inahin pag nagle-labor ang inahin. Maligalig talaga yan kasi nagkakasakit na sila, no? Nagpapasakit. So ang uso, uluhan dyan sa simod, kung sa Cebuano pa, simod, ayan. Dito tumatama. Yan, dito. Maliban na naglilisting yan, basta salitang nagliligalig, mas malaki ang kanilang, mas madami ang kanilang, gasgas. Dito po sa aking pampinubring babuyan po, ang unang nagawa ko talaga, ang unang naipagawa ko talaga is yung kabilya. Ang disadvantage po na nakita ko sa kabilya, meron kasi siyang garang-garang kung tawagin sa Cebuano, Ilonggo, Bisaya. Garang-garang ba? Ito guys, yung mga, yan o, yan, garang-garang. So pag naglilibor guys, ang baboy inahin, ay sigurado pong nagkaroon talaga ng gasgas, magkakaroon ng mga sugat-sugat, gasgas sa bandang baba o sa head part ng baboy inahin kapag maglilibor siya. Hindi lang yan, maging giliran niya ay nagkakaroon din talaga ng gasgas o sugat. So ito po ay hindi po siya maganda, no? Hindi po siya maganda pagdating sa baboy inahin na naglilibor. Mas marami po ang kaniya pong mga gasgas based lang sa akin pong naranasan noon sa akin pong baboy inahin. Lalo na po yung nabinta kong baboy inahin ay talagang yung mama nun, talagang marami siyang gasgas kasi nga magaspang ang kabilya. Pero linawin ko lang pala bago ko makalimutan, hindi ko sinasabi mga beginners na kung kayo ay wala pang baboy inahin at magbabalak na mag-alaga ng baboy inahin at magkaroon ng gestating pin, hindi ko po sinasabi o kaya farrowing pin, hindi ko po sinasabi na huwag kang gumamit ng kabilya. Kumbaga sinasabi ko lang yung disadvantage nito. Then, ang tubo, maganda talaga siya. No? Even though sinabi natin na smooth ang tubo sa balat ng baboy, hindi pa rin pwede na walang gasgas. Meron pa rin talaga, may mga pantal-pantal. Kasi nga alam mo na pag naglabor ang baboy, talagang nagpapasakit yan. Kahit na smooth ang tubo o kaya round bar, ay nagkakaroon pa rin gasgas sa baboy. Lesser lang, compare natin sa kabilya na akin pong sinasabi o kaya pinapakita sa inyo. So ang sagot natin dito, ang sagot ni Dodong Villaran ay tungkol sa alin mas magandang gamitin sa gestating or farrowing pin. Ang sagot ko, mas maganda naman talaga ang tubo o kaya round bar. Pero ang advantage naman sa kanya, low ang price. So ka-farmers, ang mga hindi pa ho nakapagbigay ng opinions dyan, comment down below na lang po para po sa ating mga kahagresors na nais pang malaman ang inyo pong mga sari-saring opinion. Tandaan natin, ang pagpapatayo ng babuyan ay hindi po hadlang, may iba tayo, hindi po hadlang ang gumamit tayo ng kawayan, katulad po sa aking dingding dyan, yan. Ayan po, kawayan. Ang mga indigenous materials, po. So hindi po hadlang yan na tayo ay mag-start sa pag-alaga ng baboy. Lalo na kung ang ating pera or budget natin is budgeted lang, po. Maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. Happy farming po. Mabuhay po kayong lahat mga ka-farmers. God bless po sa ating lahat and peace out everyone. Bye-bye!